Si Sato ay isang taluna na sobra-sobrang nagtatrabaho hanggang sa mamatay sa kanyang trabaho. Ngunit nagbago ang lahat nang magising siya sa isang laro na may mga cheat skills na naging dahilan upang maging sobrang lakas niya. Kaya nagsimula siyang pumatay ng mga halimaw at maliliit na kalaban para lang pampalipas ng oras. Nagsisimula ang kwento ng magmadali si Sato pababa para makahabol sa tren papunta sa opisina habang sakay ng Sun upang tapusin ang isang online na laro na matagal niyang pinagtrabahuhan nitong mga nakaraang buwan. Dahil nakatakda ng ilabas ang laro 2 araw mula ngayon, naglaan si Sato ng ilang oras upang i-lock-in at i-vibe code ang lahat ng mahalagang katangian nito. Kabilang na ang isang skill na makakatulong sa mga baguhan na mapolish agad ang isang wave ng makapangyarihang mga halimaw sa simula pa lang ng laro. Gayunpaman, ang lahat ng iyon na pag-iingat ay nagdulot kay Sato ng mataas na antas ng cortisol, kaya't nagpasya siyang magpahinga muna sa pamamagitan ng pagtulog. Nang siya'y magising, nabigla siya nang makita ang kanyang sarili sa larong kanyang pinagtrabahuan. Bukod pa rito, para siyang 15 taong mas bata, kaya't naniniwala siyang nananaginip lamang siya. Sa sandaling yun, isang hukbo ng mga mataas na ranggong butiki ang dumating papunta sa kanya, kaya't nagtago siya upang maiwasang mapansin. Sa kabila nito, madali siyang nahuhuli, at isa sa mga taong salamangka ay pumwesto ng pana na bahagyang nakasugat sa kanyang mukha. Nang makita ang kanyang dugo ng malapitan, natakot si Sato at nagsimulang magduda kung totoo ba ito o hindi. Kaya habang patuloy na nagpaputok ang mga salamangka sa kanya, nagpanik siya at pinaga niya ang isang kasanayan ng meteor na nagbibigay sa mga salamangka ng itsura ng dinosaur. Pagkatapos bumagsak ang meteor, may isa sa mga salamangka ang nakaligtas at hinamon si Sato sa isang laban upang tapusin ang kanilang alitan. Sa kaibuturan, inisip ni Sato na tapos na siya dahil hindi siya sapat na matapang para makipaglaban sa isang mutant na bayawak na lumalaban parang si Bruce Lee. Nang magsimula ang laban, impulsively niyang nilabanan ang unang atake ng bayawak at sinubukang tumama ng kanyang espada dito, na nagpadala rito sa kabilang buhay. Nagulat si Sato nang manalo siya sa duelo, at dahil sobrang hindi niya kayang harapin ang panaginip na ito, sinubukan niyang hanapin ang logout button pero walang gumana. Pagkatapos noon, napansin niyang gumaling na ang kanyang mga sugat, kaya tinignan niya ang kanyang mga stats at napagtanto niyang tumaas siya ng higit sa 300 puntos, salamat sa pagwawasak niya sa lahat ng bayawak gamit ang meteor skill. Dahil sa curiosity, sinubukan ni Sato na subukan ang kasanayan ng meteor upang makita kung maaari niya itong laging pagkatiwalaan. Sa kasamaang palad, kahit na itinakda niya ang kanyang target na milya ang layo, nakarating pa rin sa kanya ang epekto mula sa pagbagsak ng meteor, kaya tumakbo siya ng pinakamabilis at halos hindi makaiwas sa pagiging bagong ihaw-ihaw. Matapos mahabol ang butiking hayop, pinatay niya ang kasanayan ng meteor upang maiwasan ang isa pang sakuna. Pagkatapos ay sinuri niya lahat ng kanyang nakuhang yaman at napagtanto niyang kasing yaman niya si Elon sa mundong ito at natuwa siya dahil magiging madali lang dito ang buhay. Kinabukasan, naglakbay siya patungo sa pinakamalapit na bayan. Sa kanyang daan, napansin niya ang isang wyvern na lumilipad sa ibabaw niya. Kaya't tumalon siya sa langit upang tingnan ito ng mas malapitan, ngunit tinulak siya ng wyvern pabalik sa lupa ng nakaharap. Pagkatapos ng banggaan, napansin ni Sato na hindi siya nasaktan at ito ay dahil sa malaking pag-angat ng kanyang antas noong isang araw. Nang muling sumubok ang wyvern na atakihin siya, nagtapon siya ng bato rito, na nagdulot upang ito ay lumipad palayo dahil nararamdaman nito ang lakas ni Sato. Habang nakakatakas ang wyvern, napansin ni Sato na papunta ito sa isang grupo ng mga sundalo at agad siyang tumakbo upang ipaalam ito sa kanila. Pagdating niya roon, nakita niya ang isang malaking hukbo ng mga kabalyero at mangkukulam, nagsasama-sama upang salakayin ang wyvern. Matapos ang unang matagumpay na pag-atake sa wyvern, isang batang babae na nagngangalang Zina ay sinubukang tapusin ito gamit ang isang hangin na atake, ngunit napigilan siya at itinulak pataas sa langit. Ngunit bago siya bumagsak sa lupa, automatikong tumalon si Sato at hinawakan siya na parang isang kabalyero sa may kintab na armor. Nagpapasalamat siyang nailigtas siya, pinapasalamatan niya ito sa pagsagip sa kanyang buhay at sinisigurong banggitin na siya ay walang kasintahan. Nagulat si Sato sa bagay na ito, ngunit biglang may isang pana ang lumipad papunta sa kanya, bagamat nakaiwas siya rito nang walang kahirap-hirap. Napagtanto ni Zina na nagmula ang pana mula sa kanyang mga kasamahan, na nagtatangkang protektahan lamang siya, kaya't sinabihan niya silang huminto. Kahit na ganoon,
Patuloy nilang tinitigan si Sato na parang isang wanted criminal. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ipinakilala niya ang sarili bilang isang naglalakbay na mangangalakal. Ngunit agad na tinanong ni Iona ito dahil mukhang wala naman siyang dalang anumang kalakal. Pinagtibay niya ang kanyang pagkakamali, dahil nakatago lahat ng kanyang mga gamit sa kanyang kakaibang bag, at mahinahon niyang nagsinungaling at sinabing tumakas ang kabayo niyang pangtransportasyon kasama ang lahat ng kanyang mga kalakal, iniwan siya lamang ng kanyang pataka ng pera. Ang kasinungalingang yun ay naging susi upang mailabas niya ang kanyang kakayahan sa panlilinlang at panghihikayat, kaya't pinataas niya ito hanggang sa pinakamataas at ginamit upang mapahanga si Iona. Dagdag pa niya na nawawala rin ang kanyang mga dokumento kasama ang isang balabal na nasa kabayo niyang nawawala. Kapag naayos na yon, sinabihan siya nitong sumama sa kanya papuntang Cebu City upang makakuha ng tamang ID. Sa kanilang biyahe, ipinaliwanag ni Zina na ipinadala ang kanilang grupo upang imbestigahan ang lungsod, ngunit agad niyang napagtanto na siya pala ang may kasalanan kung bakit nila nakasalubong ang Wyvern sa simula pa lang. Habang naglalakbay, nalaman niya na mahalaga ang taguan ng Wyvern, hindi tulad ng karne nito na ayon sa sabi ay parang basang lupa at karaniwang ibinibigay lamang sa mga alipin. Naisip niya tuloy kung anong klase ng pagkain ang matutuklasan niya pagdating niya sa lungsod. Kaya tiningnan niya ang talaan ng populasyon gamit ang kanyang sistema at nadiskubre niyang tahanan nito ng iba't ibang lahi. Kapag dumating na sila, sinabihan ni Zina na kailangan niyang umalis upang mag-ulat sa militar, ngunit nangakong pasasalamatan niya ito sa huli. Napagtanto ni Sato kung gaano siya kitigas, napapansin na marahil ang kanyang mas batang sarili ay maaaring mapagkamalang may nararamdaman siya para sa kanya. Pagkatapos noon, dinala ni Iona siya sa isang opisyal upang maproseso at mabigyan ng bagong identification card. Kapag nakumpirma na ang lahat, nagbayad siya ng kinakailangang bayad at nakakuha ng 10 araw na visa upang manatili sa lungsod. Ipinaliwanag ng opisyal kung paano niya maaaring i-extend ang visa kalaunan, babalaan siyang kapag ito ay nag-expire habang nandoon pa rin siya, magiging alipin siya. Matapos ang lahat ng iyon, nagpapasalamat si Sato sa opisyal, at nang makalabas na siya, itinuro ni Iona sa kanya ang mga inn. Sa daan, sinubukan ni Martha na hilahin siya papunta sa inn ng kanyang ina gamit ang kanyang sariling paraan. Kitang-kita ang mga nakakaakit na katangian niya. At nang makita niya si Mosa, aminin ni Sato sa sarili na interesado sana siya kung hindi lang siya sobra ang laki. Nagtapos siyang magbayad para sa 10 gabi at nagpa siya na lang na kumain ng malamig na pagkain dahil naparito siya ng huli. Habang ipinagmamalaki ni Martha ang pagluluto ng kanyang ina, pinapante niya si Mosa upang linisin ang kwarto na pagtutuluyan ni Sato. Sa isang casual na pag-uusap, nalaman niya tungkol sa Demon Lord at sa labanan ng mga bayani na naganap 60 taon na ang nakalipas, pati na rin ang katotohanang mas tamad ang mga dragon kumpara sa mga wyvern. Habang tinatapos niya ang kanyang pagkain, bumalik si Martha kaya tinanong niya kung saan siya pwedeng bumili ng damit at mga gamit, at dinala siya nito sa palengke. Sa kanilang daan, napansin ni Sato ang isang lalaki na inaapi ang ilang demi-human na alipin, kaya't pumasok siya at tinulungan silang dalhin ang kanilang mga gamit. Nang magkausap muli ang mga alipin at ang kanilang nakatatandang kasama, ikinwento nila kung paano sila tinulungan ni Sato, at nagpapasalamat ito sa kanya bago sila nagbalik sa kanilang pinanggalingan. Pag-uwi ni Sato kay Martha, napansin niyang labis siyang nabigla na nakipag-ugnayan siya ng walang pag-aalinlangan sa mga demi-human. Ipinaliwanag niya na maraming tao, lalo na ang mga magsasaka, ay may kasaysayang pinatay o inalisan ng buhay ng demi-humans, kaya't madalas nilang inilalayo ang sarili sa kanila. Habang nagpapatuloy sila sa pamimili, natutunan ni Sato ang isang kasanayan na likas na taglay ng karamihan sa mga babae, at nauwi siyang bumili kay Martha ng isang hairpan. Nakikita kung gaano kasaya ang Regalong yon, nagsimula siyang mag-isip na kung mas papalakas pa niya ang kanyang karisma, maaaring mapalapit niya si Martha bago magdilim. Pagkatapos ay dinala siya nito sa isang tindahan kung saan bumili siya ng maskara ng dragon at per-ukang pang-cosplay, yung ginagamit kapag ginagaya ang mga alamat na bayani at prinsesa. Sa di inaasahang pagkakataon, napansin niya ang isang karwahe na nagdadala ng mga alipin at nakita niya si Arisa, na tila may dalang medyo nakababahala nitong titulo. Pagdating nila sa inn, sinalubong sila ng isang batang katulong na si Yuni at ipinaalam kay Sato na nakuha na nito ang kanyang bag at inilagay sa kanyang kwarto. Nagtataka, tinanong ni Sato tungkol sa pagligo, ngunit ipinaliwanag ni Martha na ang tanging bathhouse ay nasa loob ng panloob na pader,
na hindi pinapayagan gamitin ng mga karaniwang tao. Sa halip, nagwawash sila gamit ang balon sa likod ng inn. Pagkatapos noon, bumagsak si Sato sa kanyang kama at umorder ng pagkain kasama ang isang magaan na inuming may alkohol. Nang dumating ang pagkain, tunay siyang humanga, masigasig na kumain at tumugon parang isang sobrang kritiko sa pagkain. Habang umiinom siya, napapansin niyang nakabuo na siya ng resistensya sa alkohol. Matapos niyang ubusin ang lahat sa kanyang plato, umuorder siya ng pangalawang bahagi at nauuwi sa pagkain ng mas marami kaysa sa dapat niya. Kinabukasan ng gabi, nakahiga sa kama, naaalala niya kung gaano kasarap ang pakiramdam ng kasalukuyang buhay niya kumpara sa dati niyang trabaho. Ngunit habang binabalikan niya ang lahat ng nangyari hanggang ngayon, napapansin niyang hindi ganap na tugma ang kanyang karanasan sa mga laro at kwento na dati niyang alam. Inamin niya na naging malaking nerd siya noong middle school pa siya. Itinuturo na kahit noon, hindi pa niya naisip ang mag-imbento ng sarili niyang wika. Napagtanto rin niya na ito ang kauna-unahang pagkakataon na tunay siyang nakatikim ng isang bagay na bago, kaya't natanong niya kung ito ba talaga ay isang panaginip lamang. Habang unti-unting naiintindihan ang katotohanan tungkol sa kanyang sitwasyon, napagpasyahan niyang hindi maaaring isang laro lang ang mundong ito, dahil kung ganoon nga, magagawa sana niyang isave ang kanyang progreso at mag-log out kapag nais niya. Lubos na nalilito, nagpasya si Sato na lumabas noong gabing iyon at tuklasin ang lungsod. Pagdating niya sa gilid ng bayan, nagpasya siyang sulitin ang kakaibang karanasang ito, na iniisip na baka makatulong pa ito sa kanya bilang isang tagalikha ng laro balang araw. Gayunpaman, hindi naman talaga pangunahing nasa isip niya ngayon ang makauwi agad. Sa ganitong pag-iisip, bumalik siya sa lungsod upang masiyasat pa ng kaunti. Kinabukasan, ginaisang siya ni Martha at sinabi nitong dumating ang kanyang kasintahan upang makita siya. Nalilito, lumabas siya at natagpuan si Zina na nakapwesto sa tabi ng inn. Binati niya ito ng isang papuri at nagtatanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagdating. Ipinaliwanag ni Zina, sa kanyang karaniwang seryosong paraan, na wala siyang duty ngayong araw at naisip niyang ipakita sa kanya ang paligid ng lungsod. Nagpasalamat si Sato kay Zina sa kanyang kabaitan at pumayag na samahan siya sa paglibot. Sa ganoon, pumunta sila sa palengke upang tingnan ang mga street food. Habang naglalakad-lakad sila sa buong lungsod, sinubukan ni Sato na gamitin ang pagkakataon upang tanungin si Zina tungkol sa kanyang mga mahika. Ipinaliwanag ni Zina ang konsepto ng kanyang mahika, na tinatawag niyang wind magic, at kung paano naging katulad ng pagtuturo sa isang batang nagsisimula palang mag-aral preschool ang proseso ng pagkatuto niya. Tinanong din ni Zina kung bakit nag-aaral si Sato ng mahika, at nang sumagot siya na mas madali para sa kanya ang gumamit ng mahika para maligo kaysa mag-alala tungkol sa pagpunta sa banyo, napatawa si Zina ng sobra dahil hindi pa niya narinig ang ganitong kalokohang dahilan noon. Pagkatapos nyon, dinala ni Zina siya sa pasilidad militar ayon sa kanyang hiling, at sinuri niya ang lugar. Pagkatapos nyon, dinala siya ni Zina sa templo ng lungsod, kung saan ipinakita niya ang isang larawan ng demonyong Panginoon at ang unang bayani na nakikipaglaban. Sinabi rin niya na ang banal na espada na ginamit ng bayani ay maaari lamang maging asul kapag ito ay ibinigay ng mga bayani, at tanging kapag kusang tinanggap ng espada ang taong humahawak nito ang tanging exception. Pumagitna si Orna, ang pari sa templo, upang pag-usapan kung bakit mas mainam na mga bayani lamang ang humahawak sa banal na espada. Mabilis na bumati si Zina kay Orna at ipinakilala si Sato kay Orna. Ngunit masaya lang si Orna na nakatagpo si Zina ng isang mainit na katawan upang mailigtas siya mula sa pagiging mag-isa. Napapula ang mukha, sinubukan ni Zina na ipaliwanag na magkaibigan lamang sila, ngunit pinutol siya ng isang boses na tumatawag kay Orna upang gampanan ang mga tungkulin bilang isang pari. Saglit pagkatapos, pumunta si Zina upang makipagnegosasyon sa isang driver para ihatid sila pabalik sa lungsod, habang ginagamit ni Sato ang pagkakataon upang mabilisang suriin ang kanyang sariling background. Nabigla sa kanyang mataas na kalidad, nagpasya siyang manatili muna sa ilalim ng radar upang hindi masyadong mapansin. Sa pagbalik nila sa lungsod, ipinakita ni Zina sa kanya ang isang tore laban sa mga dragon na partikular na itinayo para pabagsakin ang anumang dragon na mangangahas umabot sa sakop ng syudad. Nagtatanong siya kung kontrolado ba ng demonyong Panginoon ang mga dragon upang umatake sa simula, at sinasagot ni Zina na tanging ang mas nakakatakot na mga demonyo lamang ang may kontrol sa mga dragon. Nagsimula siyang magtaka kung meron bang demonyo na hindi mukhang nakakatakot,
Ngunit naputol siya ng mga boses mula sa isang karamihan, at sinabihan siya ni Zina na malamang ang punong pari ng templo ng digmaan ang nagdudulot ng kaguluhan. Ang punong pari ay nagpapatuloy sa pagsasalita na kailangang batuhin hanggang mamatay ang mga demonyong nahuli niya dahil sila ay mga demonyo na humihinto sa pag-download kapag umabot na sa 50%. Nagsimula ng batuhin ng karamihan ang mga demi-tao, dahilan upang tumakbo si Zina upang protektahan sila. Sato ay nagpasya na maging kapaki-pakinabang at sinuri ang mga demi-humans upang malaman pa ang tungkol sa kanila. Habang ginagawa niya ito, napagtanto niya na ang pari ay hindi kanilang Panginoon kundi isang lalaki na nagngangalang Urs, na nakaupo sa isang sulok at pinapanood ang lahat ng nangyayari. Nagpapatuloy si Zina sa pagsasalita tungkol sa kung paano magdudulot lamang ng kaguluhan ang pakikilos ng pangunahing pari, habang si Urs ay matiaisang naghihintay na may isang tao na tumayo at bumili sa mga demi-humans dahil ang gusto lang niya ay makakuha ng magandang pera. Sa sandaling yon, tinapak ni Sato si Urs at pinatulog siya. Pagkatapos nyon, ipinakita ni Sato kay Urs ang mga tao bilang ang salarin sa buong isyu at ipinaliwanag na gusto lang niyang magdulot ng kaguluhan para sa kanyang sariling pakinabang. May isang tao mula sa crowd ang nagtatanong kung kontrolado rin ba ni Urs ang mga demonyo mula sa anino, ngunit bago makasagot si Sato sa nakalilitong tanong, biglang sumabog mula sa dibdib ni Urs ang isang demonyo at sinaksak ang pangunahing pari habang nangyayari yon. Kaagad na tumakbo ang mga tao para sa kanilang buhay habang sinabihan ni Zina si Sato na alamin kung kamusta na ang mga demi-humans habang siya naman ay tatawag ng tulong. Pumunta si Sato upang iligtas ang mga demi-humans, ngunit tumanggi ang mga babae, sinasabing utos ni Urs na huwag silang iwan. Matapos makaalis ang demonyo sa katawan ni Urs, namatay si Urs, at naisip ni Sato na wala ng amo ang mga babae dahil patay na si Urs, kaya binasag niya ang kanilang kadena. Nagsimula ang demonyo magyabang tungkol sa balak nitong tulungan ang kanyang amo, at gumawa ito ng isang pugad. Lumapit sina Zina at ang mga sundalo upang tumulong, ngunit nagbitaw ng isang sumpa ang demonyo upang magdulot ng blackout. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ni Sato ang kanyang sarili sa labirint ng demonyong Panginoon habang nagigising din naman ang mga babae at nagtatanong kung ano na kaya ang kanilang kapalaran. Pumunta si Sato upang makipagkita sa kanila at ipakilala ang sarili, binibigyang diin na wala silang mga pangalan. Pinangalanan niya sila bilang Liza, Pochi, at Tama ayon sa pagkakasunod-sunod. Binibigay din niya sa kanila ang pamahid at sariwang damit upang makatulong sa kanilang mga sugat, ngunit tumanggi si Liza, sinasabing sila ay mga alipin lamang na hindi nararapat pag-ukulan ng awa. Inutusan ni Sato silang gawin ito dahil naniniwala siyang mas magiging maganda kung gagawin nila yon, at sumunod naman sila. Pagkatapos nyon, pinapakain niya sila at nagsasagawa ng pagsusuri kung paano sila makakalabas sa labirin. Habang ginagawa niya ito, napagtanto niya na may ibang tao ring nakulong sa iba't ibang bahagi ng labirin, kabilang sina Zina at ang mga sundalo, kaya't nagpatuloy siya sa pag-check sa isang daanan. Agad namang huminto ang mga babae at nakiusap na huwag siyang iwanan, kaya't tiniyak niya na titingnan lang niya kung paano sila makakatakas. Pagkatapos ay sinuri niya ang kanilang mga antas ng stats at nakita niyang si Liza lang ang kayang gumamit ng armas, kaya't binigay niya ito sa kanya bilang proteksyon, inutusan siyang manatiling nakatayo hanggang sabihan siyang lumaban, na pumayag naman si Liza. Kasabay nito, naglakad-lakad silang lahat ng sabay-sabay. Pinapaalalahanan siya ni Pochi na naamoy niya ang dugo mula sa unahan, kaya't sinabihan niya silang manatiling nakatayo habang tinitingnan niya kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay nakita niya ang isang halimaw na kumakain sa isang kawawang tao, dahilan upang magtaka siya kung mas mabuting bumalik na lang at maghintay ng tulong. Pinutol ni Liza ang kanyang iniisip sa pamamagitan ng mungkahi na maaari nilang dahan-daang dumaan sa tabi ng halimaw o kaya'y atakihin ito habang abala pa ito sa pagkain. Hinangaan niya ang kanyang iniisip, kaya tumango siya bilang pag-aproba at pinaputok ang halimaw. Bumulusok ang halimaw sa lakas ng tama, at pinarangalan ng mga babae ang kanyang kakayahan habang siya ay simpleng huminga ng maluwag. Pagkatapos, hinati niya ang bahagi ng halimaw upang makagawa ng hawakan para sa kanyang kutsilyo na magiging sibat, at nang matapos na siya, napansin niyang nilalamas ni Liza ang loob ng halimaw para kunin ang sentro nito. Nagtataka, tinanong niya kung para saan niya ito kailangan, at ipinaliwanag ni Liza na mahalagang makuha ang sentro ng halimaw dahil mahal ito at maaari nilang ibenta kalaunan para sa pera. Kinukuha niya ang core mula sa kanya, ibinibigay ang sibat,
at nagmumungkahi na turuan niya sina Pochi at Tama kung paano kumuha ng core ng isang halimaw din. Nagpapatuloy sila sa paglalakad sa labyrinth, at napapansin ni Sota mula sa mga stats ng mga babae na hindi pa rin sila nakakakuha ng anumang karanasan. Pagkatapos ay pinapakiusapan niya si Tama na mangolekta ng mga bato, umaasang makakatulong ang pagbibigay sa kanila ng mga gawain upang mapataas ang kanilang antas ng karanasan. Nang makatagpo sila ng isang insekto, pinapagawa niya kay Tama na ihagis ang mga bato na nakuha niya dito, at sumunod siya. Matapos si Tama, inutusan niya si Liza na saktan ng insekto, at nang gawin niya ito, pinaputukan niya ang insekto na natalo na. Pagkatapos ay sinabihan niya sina Liza at Tama na kunin ang puso ng insekto, habang pinapaalam niya kay Pochi na magkakaroon siya ng hiwalay na pagsasanay para sa kanya. Mabilis na ipinasa ni Tama kay Pochi ang mga natirang bato bilang suporta. Saglit pagkatapos, nakakita sila ni Pochi ng isa pang insekto, kaya sinabi niya kay Pochi na ihagis ang mga bato dito at bumalik sa iba kapag nauubusan siya. Sumunod si Pochi, at nang subukan itong umatake ang galit na insekto, mabilis itong tinadyakan ni Sota. Ngunit natakot si Pochi at tuluyang nawala ng kontrol at tumakbo palayo habang sumisigaw para humingi ng tulong. Mabilis niyang naabutan siya at niyakap habang papalapit sina Tama at Liza upang tanungin kung ano ang nangyayari. Tiniyak niya sa kanila na ayos lang lahat, at lumingon kay Pochi upang payuhan siyang huwag tumakbo kapag siya ay nagpanik, dahil maaari itong magdala sa kanya ng maagang pagpunta sa Panginoon. Pumayag si Pochi sa payo, at pinatong niya ang kamay sa ulo nito upang maparamdam ng kapanatagan. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, nilalabanan ng anumang halimaw na kanilang makikita sa daan. Nalaman din niya na ang bar ng karanasan ng mga babae ay tumataas sa bawat hamon, at nang makita niyang pagod na ang mga ito, inalok niya na magpahinga muna sila. Sa panahon ng pahinga, kumakain ang mga babae ng karne na ibinibigay sa kanila na para bang hindi pa nila nakatikim ng pagkain kailanman, at pagkatapos nilang kumain, natutulog sila. Makalipas ang ilang oras, ipinagpatuloy nila ang hamon na salubungin ang mga halimaw na kanilang makakasalamuha sa daan. Habang ginagawa ito, napagtanto niya na kaya nang harapin ng mga babae ang isang halimaw ng walang gabay, kaya't humanga siya rito. Hiningi ni Liza ang permiso niya na magluto ng halimaw na kanilang Naple Ayes, at binigyan siya nito ng pahintulot. Nang dumating ang oras para kumain ng karne, nag-aalinlangan siya tungkol sa pagkain ng halimaw na kamakailan lang niyang nakilala. Ngunit sinubukan niya ang isang kagat, at napansin niyang nakatitig sa kanya ang mga babae. Napagtanto niyang naghihintay sila ng kanyang pahintulot, kaya pinayagan niya silang kumain, at nagsimula silang kumain nito. Pagkatapos ng pagkain, nagpapahinga sila sa kanya para sa isa pang pagkakataon na matulog, at nagsimula siyang mag-isip kung ano ang gagawin niya sa kanila kapag nakalabas sila mula sa labirinto. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay hanggang sa makakita sila ng isang kaliskis. Mabilis niyang binato ng apoy ang kaliskis, ngunit nanatiling hindi apektado ito, na ikinagulat niya. Nag-alok si Liza na ipagpatuloy ang laban at tinamaan niya ang puso ng kaliskis gamit ang kanyang sibat upang mapabagsak ito. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglakad hanggang marating nila ang isang lugar na puno ng mga sapot ng gagamba. Sinusuri niya ang mga web at napagtanto na may ilang tao na nakulong dito, kaya't pinapakiusapan niya ang iba na hayaang putulin nila ang mga web. Isang gwapong lalaki na nagngangalang Jin ang lumabas mula sa isa sa mga web at nangakong gagantihan sila sa pagliligtas sa kanya. Nagpasalamat din si Doran, isang bihag ding isa, sa kanilang kabutihan, at nang magpasalamat si Satu, pinutol siya ng lalaking nakasalubong niya noon sa web. Nainis si Sato kaya nagpasya siyang iwanan ng lalaking nakasagupa niya, at nang magreklamo ito, binabantaan siya ni Jin na gawing barbecue gamit ang kanyang mahika ng apoy kung sakaling maingay pa ito at makahuli ng pansin ng mga halimaw. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang paglalakbay hanggang sa marating nila ang isang bahagi kung saan may mga tao na nagsusubok makaligtas mula sa mga slime. Mabilis na sinabihan ni Sato si Pochi at Tama na magpabelang sigla sa mga slime gamit ang apoy habang si Liza naman ang dapat manguna sa pagsira sa mga slime. Agad namang nagsimula ang mga babae, at napagtanto ng lalaki na hindi pala ganoon kasama ang mga ito tulad ng inakala niya. Natagpuan ni Sato si Zina na nakubkob ng isang slime, kaya't dali-dali siyang tumakbo upang iligtas siya. Pagkatapos niyang matapos, niyayakap ni Zina siya ng mahigpit dahil natutuwa siyang ligtas ito.
Pagkatapos ay ipinakilala ni Sato si Zina sa mga babae, at kahit na sobrang nahihiya sina Pochi at Tama upang bumati kay Zina, lumapit si Liza upang ipakilala ang sarili at nagpapasalamat kay Zina sa pagliligtas nila noong panahon ng sitwasyon ng pangunahing pari. Saglit pagkatapos nito, dumating ang demonyo na labis na nagulat sa lahat dahil hindi nila ito inaasahan. Pagkatapos ay niloko ng demonyo ang mga babae gamit ang hypnosis, kaya't nakita nila ang mga sundalo bilang inihaw na manok. Nang makita ito, mabilis na pinapatumba ni Sato ang mga babae habang si Jin ay nagtutulungan upang mag-cast ng isang spell para sunugin ang demonyo. Ngunit, nag-e-enjoy lang ang demonyo sa apoy, na ikinagulat ni Jin dahil ang spell na kanyang ginawa ay ang kanyang pinakamahusay. Nagpatuloy si Sato sa pakikipaglaban sa demonyo, ngunit biglang may isang hayop na lumapit upang guluhin siya. Kaya niloko niya ito papunta sa ilalim ng lupaing kuweba at tinawag ang banal na espada upang hiwain ang hayop ng hiwa-hiwalay. Dahil ayaw niyang malaman ng iba na kaya niyang gamitin ang banal na espada, pinalitan niya ang kanyang kasuotan at bumalik suot ang mask upang salakayin ng demonyo sa pamamagitan ng pagtapon ng bato rito. Nang makita na malulugi ito sa laban, tinawag ng demonyo ang kanyang Panginoon, at nagulat ang iba nang makita na ito ay isang mataas na ranggong demonyo. Kinain ng mataas na ranggong demonyo ang mga natitirang bahagi ng ibang demonyo at bumato ng isang spell upang paalisan ang mga tao. Mabilis na ipinakita ni Sato ang banal na espada, ngunit dahil dito lalo pang lumakas ang mataas na ranggong demonyo at bumato ng kidlat na spell sa kanya. Tumatanggi si Sato sa spell ngunit napagtanto niyang hindi matatapos ng espada ang demonyo, kaya't pinili niya ang mahika at bumuo ng isang mahiwagang sibat kapalit ng banal na espada. Pagkatapos ay ginamit niya ang sibat upang magpaputok ng mga bala sa demonyo. Habang siya ay bumabala sa demonyo upang tapusin ito, nagsumamo siya ng isang matalim na kutsilyo, umaasang makakakuha siya ng direktang tama at mapuputol ang demonyo gamit ito. Kaagad, namatay ang demonyo mula sa tama, habang ang kutsilyong ginamit niya ay kumikislap upang ipakita na siya ngayon ay isang tagapagligtas laban sa mga demonyo. Matapos nilang makaligtas mula sa labirin, niyakap ni Zana siya ng malalim, at ginamit niya ang pagkakataon upang tingnan ang kanyang mga estadistika, at nakita niyang binigyan siya ng titulong bayani. Pagkatapos ay nirehistro niya ang mga babae bilang kanyang mga alipin. Mabilis na sinabihan siya ng tagapagrehistro ng alipin na mayroon pa siyang ibang mga alipin sa merkado, kaya isang mahina ang itsura na dalaga na nagngangalang Lulu ang nagpakilala, at may isa pang dalaga na si Arisa ang lumabas upang magpakilala. Ngunit nagulat si Sato sa accent ni Arisa. Upang makumpirma na hindi nagkakamali ang kanyang pandinig, lumapit si Sato kay Arisa upang sabihin sa kanyang sariling wika na may mga gagamba sa kanyang buhok. Agad na sinabihan ni Arisa siyang alisin ang mga gagamba dahil natatakot siya rito, at napagtanto niya na talaga namang galing sila sa parehong bansa. Matapos niyang bayaran si Lulu at Arisa upang maging kanyang mga alipin, ipinakilala niya ang sarili niya sa kanila, at sumunod naman ang ibang mga babae. Lumapit si Arisa upang tingnan si Pochi at Tama dahil hindi pa siya nakakakita ng mga alipin na may kakaibang tainga noon, at hinayla sila palapit sa kanya, sabik na gawing kaibigan. Tinitigan ni Sato ang kanilang interaksyon ng may ginhawa dahil hindi tinatangi ni Arisa ang mga demi-humans tulad ni Pochi at Tama. Makalipas ang ilang minuto, lahat sila ay bumalik sa inn, ngunit napansin ni Lulu na kumakabog ang kanyang tiyan dahil siya ay gutom. Nang makita ito, inalok ni Sato na kumain sila ng kahit ano. Mabilis na sinabi ni Pochi at Tama na nais nilang kumain ng karne, na ikinagulat ni Arisa dahil ang mga alipin tulad nila ay dapat magpasalamat na may ibinibigay sa kanila kahit anong pagkain. Pagdating sa restoran, nagpapasalamat silang lahat kay Sato para sa pagkain at nagsimulang kumain ng mainit at maanghang na pagkain. Habang sila ay nagpatuloy sa pagkain, napansin ni Sato na nakasuot pa rin sina Lulu at Arisa ng kanilang mga kasuotan bilang alipin, kaya't nagpaalam siya upang mag-shopping, at kahit napilit silang sumunod sa kanya, pinayuhan niya silang manatili at mag-enjoy sa kanilang pagkain. Saglit na lumipas, ipinakita ng mga babae ang mga damit na nakuha niya para sa kanila, at matapos niyang sabihin na bagay ito sa kanila, dinala niya sila sa inn. Sa inn, tinanong niya kung may bakanteng kwarto para sa mga babae, ngunit nalaman niyang puno lahat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Martha na dalhin si Pochi at Tama sa kanyang kwarto habang siya ay magpapalipas ng gabi kasama ang natitirang mga babae.
Sinasabihan ni Arisa siya na mag-relax at ginamit ang kanyang psychic na mahika upang utusan si Mosa na magpahiram sa kanila ng isang bakahan kung saan sila pwedeng manatili magdamag. Mabilis na pumayag si Mosa at binigyan sila ng permiso na gamitin ang bakahan niya, dahilan upang ipagyabang ni Arisa kay Sato na siya ay isang kapaki-pakinabang na investment sa kanyang grupo sa harem. Sa bakahan, pinapakiusapan ni Sato sina Liza, Pochi, at Tama na maging maayos ang kanilang asal. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kwarto upang makipagbahagi kina Lulu at Arisa at napansin niya na nahihiya si Lulu kapag kasama ang mga lalaki. Pagkatapos niyang magbihis ng kanyang panggabi, tumingin siya upang makita si Lulu at Arisa na walang suot na damit na naghihintay sa kanya upang paglingkuran sila, ngunit tanging nakatitig lang siya sa kanila nang walang malay. Inosenteng tanong ni Arisa kung kailan sila maaaring magsimula, ngunit inihanda ni Sato ang kanyang kama at sinabing matulog na sila. Agad namang umiyak si Lulu dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang swerte at tinakpan ni Sato siya ng isang kumot, sinisigurong hindi na niya kailangang mag-alala pa tungkol sa pagiging gamit bilang isang bagay muli, ngunit nagalit si Arisa habang nakasimangot sa sulok dahil namimiss niya ang paglingkuran. Makalipas ang ilang oras ng gabi, ginaisang ni Sato ang sarili mula sa pagtulog nang makita si Arisa na walang suot na damit at nakaluhod sa ibabaw niya. Pagkatapos, hinalikan ni Arisa siya, kaya't naiwan siyang nabibitin. Pagkatapos ng halik, bigla niyang naramdaman ang pagnanasa sa kanyang mga suso, at naisip niya kung nasa ilalim siya ng kanyang mahika, kaya't niyayakap niya ito at ipinagbabawal na gumamit ito ng anumang uri ng mahika. Mabilis siyang pumihil sa kanya mula sa pagsasalita, ngunit tumanggi siya at inutusan na alisin ito ang anumang aktibong mahika na mayroon siya. Sumunod naman ito dahil wala siyang magagawa, dahilan upang uminga siya ng maluwag. Naalala niya na ginamit niya ang psychic magic kanina at tinatanong kung bakit sinubukan niyang gamitin ito sa kanya. Sumagot siya na gusto lang niyang matikman ang kanyang sausage dahil nahulog siya sa kanya mula pa noong unang makita niya ito. Nagulat siya sa narinig, ngunit nagpumilit siyang magpatuloy sa pagsasalita tungkol sa kung paano may mga katangian siya na nasa pangarap niyang crush. Dagdag pa niya na dahil tumanggi siyang paglingkuran bilang kanyang, nagpasya siyang ilagay siya sa ilalim ng isang spell upang kahit papaano ay gustuhin nitong hawakan siya. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng background check sa kanya upang malaman kung bakit siya nagkakagulo, ngunit siya ang nagsimula mismo na ipakilala ang sarili bilang isang muling pagkabuhay ng isang babae mula sa kanyang bansa at nagtatanong kung siya rin ba ay muling ipinanganak o tinawag bilang isang bayani. Nagtataka, tinanong niya ito tungkol sa pagkakaiba ng dalawa, at ipinaliwanag niya na ang mga taong namatay sa kanilang dating mundo ay muling ipinapanganak sa kasalukuyang mundo bilang mga bagong silang, habang ang mga bayani ay napipilitang pumasok sa kasalukuyang mundo gamit ang mahika. Pagkatapos ay naisip niya ang unang pagdating niya sa mundo at napagtanto na hindi akma alinman sa dalawang sitwasyon ang kanyang kalagayan. Nagtataka, tinanong niya kung paano siya naging alipin kung sakaling pumasok siya sa mundo bilang isang muling pagkabuhay noong una. Kinabukasan, pumasok si Martha sa silid ng walang palm upang ipaalam na nandoon si Zina. Sa hindi inaasahan para sa kanya, napansin ni Zina ang mga batang babae kasama niya at inisip na nilinis niya sila noong nakaraang gabi, kaya't nagalit siya at umalis ng mainit. Mabilis siyang nagsuot ng damit at tumalon mula sa bintana upang mapigilan si Zina na makatakas. Pagdating kay Zina, ipinaliwanag niya na nagkamali siya ng pagkakaintindi sa sitwasyon at sinigurong sinabi niya na ang mga babae ay binili lang niya upang makatulong sa kanyang araw-araw na gawain. Pagkatapos ay pinaganda niya ang kanyang kasuutan upang mapawi ang tensyon, at siya ay napailing sa reaksyon. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang dalawa mula sa pamimili, at masayang tinanggap ni Arisa sila. Sinabihan niya si Arisa na pumunta kunin ng iba, at habang tumatakbo siya para ihatid ang mensahe, naalala niya nang magbukas si Arisa sa kanya noong nakaraang gabi. Sa tila, dating isang prinsesa si Arisa na nagsumikap upang pasiglahin ang kanilang bansa. Bagamat naging matagumpay siya noong una, nagsimulang mangyari ang mga kaina-hinalang bagay na nagdulot ng paghihirap sa kanyang bansa, kaya't isang kalapit bansa ang pumalit sa kanyang bansa. Sa proseso, ibinenta ng kalapit bansa siya at ang mga tao sa kanyang bansa bilang mga alipin. Pagkatapos, isang araw, isang demonyo ang lumitaw at winasak ang kastilyong kanilang kinukulong, kaya nakatakas siya kasama si Lulu hanggang sa may dumating na mga ngalakal ng alipin. Bumalik si Arisa kasama ang mga bata at ipinaalam na absent si Lulu dahil nakararamdam ito ng sakit.
Pagkatapos ay binigay niya sa mga babae ang pera upang makabili ng kanilang pangangailangan, at habang sila'y umaalis upang kunin ito, pinapanood niya sila ng may pagmamalaki. Pagkatapos umalis ng mga babae, iminungkahi ni Sato na sundan si Zina upang magtanong tungkol sa mga ina tumatanggap ng demi-humans dahil hindi pwedeng manatili si Liza at ang iba pa sa isang kulungan magpakailan paman. Natuwa si Zina na isinama siya sa isang mahalagang gawain at agad-agad pumayag na sumunod sa kanya. Pagdating nila sa isang opisina na namamahala sa pagbibigay ng mga trabahong hindi pangkaraniwan, ipinakilala ni Noddy, isang babaeng may kulay lila ang buhok bilang opisyal na namamahala, kaya tinanong siya ni Sato kung meron bang anumang ari-arian na maaaring rentahan para sa mga demi-humans. Pagkatapos nyon, dinala ni Noddy sila sa isang posibleng apartment at bago nila ito tiningnan ay ipinaalam niya na ang nakaraang may-ari ay pinatay ng isang gangster sa lugar. Agad na tumanggi si Sato, kaya dinala sila ni Noddy sa isa pang bahay, ngunit isang bordel sa kabilang kalsada ang pumihil kay Noddy. Nagpatuloy sila sa pagtitingin ng iba pang mga bahay, ngunit hindi makahanap si Sato ng sinumang bagay ang panlasa niya. Dahil dito, sinabi ni Noddy na bumalik na lang siya mamaya dahil wala na siyang ibang pagpipilian sa ngayon. Sato ay pumayag at tinanong si Zina kung may nais siyang puntahan. Mabilis na binulabog ni Noddy sila sa pamamagitan ng pag-suggest na pumunta sila sa palengke na kamakailan lang nagbukas. Sinimulan ni Sato hanapin ang direksyon papunta sa palengke habang mabilis na bulong ni Noddy kay Zina na bahagi ng palengke ay isang sikat na lugar para sa mga date, kaya't napapula si Zina. Makalipas ang ilang sandali, sumusunod si Zina na medyo naiilang kay Sato papunta sa palengke, ngunit naputol sila ng mga babae. Ipinapakita ni Arisa ang kanyang bagong kulay blonde na buhok, ipinagmamalaki kung paano siya kamukha ni Barbie. Nagtataka si Sato, kaya tinanong niya si Arisa kung bakit nagbago ang kulay ng kanyang buhok, at sumagot siya na nakarinig siya ng tsismis na ang dati niyang kulay ay isang masamang palatandaan. Pagkatapos noon, nakatagpo si Sato ng isang baraha sa pagbasa na sa tingin niya ay makakatulong sa bokabularyo ng mga babae, kaya binili niya ito mula sa nagbebenta. Pagkatapos, iminungkahi ni Arisa na panuorin nilang lahat ang isang dula sa pamilihang plaza, kaya humingi si Sato ng paumanhin kay Zina dahil pinayagan niyang sumama ang mga babae sa kanilang maliit na lakad-lakad, at tiniyak ni Zina na hindi siya nagsasawa. Tumigil sina Sato at Zina sa tindahan ng alahas upang tingnan ang ilang hakaw, ngunit pinara sila ni Arisa upang humingi rin ng sarili niyang pares ng hakaw. Bumitaw si Zina sa paghahanap niya ng hakaw dahil ayaw niyang maging pabigat kay Sato, habang dinala siya ng mga babae sa isa pang tindahan. Kaya agad na ginamit ni Sato ang pagkakataon upang bilhin ang mga hakaw na kanyang binitawan sa plaza. Nagpasya silang panuorin ang dula, ngunit nagsimula sina Pochi at Tama na magreklamo ng malakas tungkol sa kanilang nais kumain ng karne. Napagtanto ni Sato na hindi interesado ang mga babae sa palabas, at nang tumingin siya kung nakikinig si Liza, napagtanto niyang nagkukunwari lang ito na nakikinig. Gayunpaman, hindi niya sila pinagsisisihan dahil ang palabas ay isang trahedyang totoong buhay tungkol sa kung paano nagkaroon ng relasyon ang isang wizard na si Zen at isang prinsesa na si Lil Tiana. Dahil dito, pinalayas ni Muno, ang nakatakdang kasintahan ni Lil Tiana, ang buong pamilya ni Zen dahil sa selos. Pinatay din ang kasama ni Lil Tiana si Zen, kaya't galit na kinuha ni Lil Tiana ang kanyang sariling buhay bilang paghihiganti. Gayunpaman, ang katawan ni Zen ay muling nabubuhay bilang isang multo at naghiganti kay Muno at sa kanyang grupo. Bago niya mapatay si Muno, biglang dumating ang isang banal na kawal at pinabagsak siya. Pagkatapos, naging ganap na ibang tao si Muno at nagsilbi sa banal na kawal hanggang sa mamatay siya dahil sa isang sumpa na ipinataw sa kanya. Matapos ang palabas, tinawag ni Sato ang pansin ng isang ginang sa panyo na aksidenteng nahulog niya. Agad siyang nakikilala ng babae bilang yung lalaking kasama ang mga babae na naghahanap ng karne habang nasa palabas at tinatanong siya tungkol sa palatuntunan. Sumasang-ayon siya na pangit ang palabas, hanggang sa malaman niya na si Zen ang pumatay kay Muno bago pa man ito maabyuto ng banal na kawal at nagbago lang ang script dahil ayaw ito ng mga may lupa. Natuklasan din niya na si Muno pala ang nagnakaw sa prinsesa para pakasalan ito, kahit alam niyang mahal ni Zen. At nakahinga siya ng maluwag na pangit lang talaga ang palabas dahil pinapalitan ang script. Makalipas ang ilang oras, naglakad-lakad sina Sato at Zena, hanggang sa makasalubong nila ang ilan sa mga kasamahan ni Zena. Nalaman ni Zena na nagmula sila sa isang laban-laban sa ilang mga langgam,
at sinimulan niyang pagalingin ang kanilang mga sugat, habang pinag-uusapan nila kung sino ang pinaniniwalaang responsable sa pag-akit sa mga langgam. Isang grupo ng mga kabalyerong Weret na pinangunahan ng isang lalaking nakasuot ng pulang helmet na kanilang nakasalamuha sa hangganan. Matapos magpagaling si Xena, pinutol sila ng mga babae gamit ang isang langgam na nahuli nila habang nanghuhuli para sa karne. Mabilis na sinuri ni Sato ang langgam at nakita niyang dumarami pa ang papalapit na mga langgam sa lungsod. Pagkatapos ay nagbigay siya ng mga tagubilin sa mga babae, ngunit bago pa niya maipabatid kay Xena's colleagues kung ano ang nangyayari, lumapit ang mga langgam. Bagamat napigilan ng proteksyon na harang ng lungsod ang pagpasok ng mga langgam, may ilang matitibay na kambing mula sa grupo nila ang nakalusot dito. Ang natitirang mga langgam ay pumasok sa pamamagitan ng tarangkahan ng lungsod, dahilan upang pilit na isara ito ng mga sundalo, ngunit nakapasok pa rin ang mga langgam sa ilalim ng tarangkahan. Agad na pinaputukan ng mga sundalo ang mga langgam habang sumasali si Sato at ang mga babae sa laban upang pigilan ang mga langgam. Habang ginagawa yun, napagtanto ni Sato na bukas ang gusali ni Nodi, kaya't dali-dali siyang pumasok at tinamaan niya ang isang langgam na nakita niya. Pagkatapos ay nakita niyang nakalubog si Nodi sa ilalim ng lupa, at habang nag-iisip kung paano siya matutulungan, biglang ginamit ni Balanin, ang tagapangasiwa ni Nodi, ang kanyang mahika upang tulungan si Nodi na makaalis. Pagkatapos bumaba ang sigalot, ipinakilala ni Nodi si Bolanin kay Sato, na nagtatanong tungkol sa pinagmulan ni Bolanin. Natuklasan ni Sato na si Bolanin ay isang espiritu ng kagubatan na elf, kaya't siya ay lumabas ng gusali upang makita na sinusunog na ng mga sundalo ang mga nahuling langgam. Nakita siya ni Xena at sinabing sasama siya sa ibang sundalo upang magpatrolya sa lungsod, kaya nagpaalam siya rito. Bandang huli ng gabi, nagkainan sina Sato at ang mga babae, at binigyan ni Mosa ang mga babae ng dagdag na pagkain bilang gantimpala sa kanilang napakahusay na paglaban sa mga langgam. Habang kumakain sila, napansin ni Sato na hindi pa rin gumagaling si Lulu, kaya pagkatapos ng hapunan ay pumunta siya sa Batika upang bumili ng gamot para sa kanya. Sa daan, bigla niyang napansin ang ilang mga anino na parang mga halimaw at agad niyang pinaputok ang mga ito hanggang sa mapatay. Pagkatapos niya, nakita niya ang dalawang tao na unang kinulong ng mga halimaw at dali-dali siyang pumunta sa kanila, ngunit nakita niyang isa sa kanila ay isang daga na nakasuot ng pulang helmet. Ilang sandali pagkatapos, pumasok siya ng palihim sa gusali ni Nodi dahil huli na ang gabi at inilipat niya sila roon. Gayunpaman, ang kanyang tunog ay nagpa-alerto kina Nodi at Bolanin, kaya't ina-update niya sila tungkol sa nangyari. Pagkatapos, nag-cast si Bolanin ng isang spell panggamot sa pulang helmet na daga habang ipinapakita ni Sato sa kanila ang isa pang tao, na isang elf na nagngangalang Mia. Nagulat si Nodi nang makita na isang elf si Mia, ngunit isang nalilito na Mia ang tinitigan lang si Sato at tinatawag siyang maganda. Biglang bumuhos ang dugo mula sa daga, dahilan upang tumakbo si Nodi upang humanap ng tulong. Mabilis na tumakbo si Sato pagkatapos niya dahil huli na para sa isang ginang na maglakad mag-isa. Kinabukasan, inaakusahan ni Arisa si Sato na ginugol ang gabi sa bahay ng mga babae nang sana ay naiiba ang kanyang ginawa, ngunit pagod na si Sato ay basta na lang ibinaba ang kanyang jacket sa ulo nito upang mapatahimik siya. Ngunit tinanggal nito ang jacket upang humingi ng paliwanag, kaya ipinaliwanag niya kung paano siya nakatagpo ng ilang tao habang naglalakad para bumili ng gamot para kay Lulu. Pumaligid ang imahinasyon ni Arisa habang nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano niya pinag-uusapan ang pamagat ng video sa maling bahagi ng internet. Ang kanyang maingay na boses ay ginaising si Lulu mula sa kanyang tulog, kaya't ipinasa ni Sato kay Lulu ang mga gamot na nakuha niya para sa kanya, at nagpapasalamat si Lulu sa kanyang kabutihan. Makalipas ang ilang oras, binisita ni Sato si Nodi upang kumustahin si Mia at ang daga, at nalaman niyang nagpapahinga si Mia matapos mapagod at mawala ng malay. Ipinaliwanag din ni Nodi na makakatulong ang isang mana potion upang mapabilis ang paggaling niya, ngunit mahal ito kunin, kaya't iminungkahi niya na dalhin nila si Mia sa isang lugar na mayaman sa mana. Sinubukan ni Sato mag-scan para sa isang lugar na mayaman sa mana, ngunit naputol siya ng ingay mula sa itaas, kaya't sinabi niya ito kay Nodi. Sa itaas, sina Nodi at Sato ay tinitingnan si Mia. Ginagamit ni Sato ang pagkakataon upang magsagawa ng background check kay Mia, at napag-alaman niya na may kakayahan siyang makakita ng mga espiritu. Kaya nang magpaalam si Nodi na maghahanda ng pagkain para kay Mia,
Isang mausisang si Sato ay tinanong si Mia tungkol sa paglalarawan ng espiritong nakikita niya. Tahimik na inilalarawan ni Mia ang espiritu na nakikita niya bilang malambing, na nagpatunay sa kanya na maaaring hindi siya mahilig makipag-usap ng marami. Pagkatapos makain ni Mia, lumabas si Noddy mula sa kwarto na may dalang natirang pagkain. Sinundan siya ni Sato, ngunit pinigilan siya ni Mia na ayaw siyang iwanan dahil tahimik niyang na-e-enjoy ang kanyang kumpanya. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Sato sa inn at nakita ang mga babae na nagbabasa ng mga pang-edukasyong card na binili niya noong nakaraang araw. Humanga siya at tinanong sina Pochi at Tama tungkol sa paglalarawan ng mga hayop, ngunit napagtanto niya na tawag nila sa lahat ng hayop ay karne. Si Arisa, na kanilang di umano'y guro, ay agad na ipinagtanggol ang sarili sa pagsasabing mahirap sabihin sa kanila na mali sila dahil sa sobrang tiwala nila sa kanilang mga sagot. Pagkatapos nyon, nagpa siya silang mag-lunch, kung saan ikinwento niya sa mga babae tungkol kay Mia. Sabik na ipinahayag ng mga babae ang kanilang interes na makilala si Mia, kaya't nangakong dadalhin niya sila kay Mia pagkatapos nilang kumain. Saglit lamang pagkatapos nito, pinuntahan nila si Mia at nagsimulang magtsismisan tungkol sa kung gaano siya kaganda. Nakikita na maganda ang kanilang pagtanggap, nagpa siya si Sato na magpaalam, ngunit pinigil siya ni Mia muli. Dahilan upang magtaka siya kung kasama sa kanyang estadistika ang pagkakaroon ng magnet para sa Sick Elves modifier. Sa kabila nito, nagtungo si Sato upang makipagkita kay Noddy, na humihingi sa kanya ng kanyang karawahe dahil sinasabi nitong isa siyang mangangalakal. Ikinwento ni Sato ang mga kasinungalingang sinabi niya sa iba tungkol sa pagtakbo ng kanyang kabayo kasama ang kanyang mga paninda, at inirekomenda niya ang isang bagong karawahe na maaari niyang makuha dahil ang kasalukuyang may-ari nito ay magre-retiro na mula sa pagiging mangangalakal. Tinanggihan ni Sato ang alok dahil hindi siya marunong magmaneho ng karawahe, ngunit si Lulu, na nakikinig sa kanilang usapan, ay pinutol siya upang ipaalam na kaya niyang magmaneho nito. Dahil dito, pumayag si Sato na kunin ang isang Noddy coins na hawak niya, na nararamdaman niyang sapat na upang makabili ng karawahe. Kinabukasan, nagkita-kita sina Sato at ang mga babae upang maghanda para sa camping, at habang ginagawa ito, si Pochi at Tama ay mabilis na pumunta kay Sato, na naghuhukay ng kahoy, upang sabihin sa kanya na ang takor na inilagay nila sa apoy ay galit sa kanila. Ipinagbigay alam ni Sato na ang takor ay umaatungal lang upang ipaalam sa kanila na kumukulo ang tubig. Tumulong si Arisa sa kanila sa takor at ipinaliwanag na kapag uminit ang tubig, nagiging puti itong usok na malakas at nagsisilbing paalala kung kailan bababa ang takip ng takor. Kinabukasan, natapos ni Sato ang pagpirma sa kanyang bagong karawahe, at iminungkahi ni Arisa na dalhin nila si Mia pauwi gamit ang karawahe. Nakita ni Sato na hindi ito masamang ideya at iminungkahi na pag-usapan muna nila ito kasama si Balan, ngunit sa ngayon, nais lang niyang turuan siya ni Lulu kung paano magmaneho. Saglit pagkatapos noon, sumakay si Lulu sa karawahe kasabay si Sato sa tabi niya. Nararamdaman ni Sato na siya ay kinakabahan, kaya agad niyang kinamusta siya. Biglang naging relaxed si Lulu at nagsimulang magkwento tungkol sa mga panahong labis siyang nainis dahil kay Arisa. Salamat dito, naging mas madali ang aralin sa pagmamaneho, kaya't unti-unting napapaunlad ni Sato ang kanyang kakayahan sa pagmamaneho. Habang nagpapatuloy sila sa aralin hanggang hating gabi, biglang nakaramdam si Sato ng kakaibang pakiramdam at nakita niya ang isang kakaibang kwago na nakamasid sa kanila mula sa malayo. Pagkatapos nilang makauwi, sinalubong ng mga babae si Sato na parang matagal na nilang hindi nakita, at sumali pa si Mia upang salubungin siya. Agad na tinanong ni Sato kung ayos lang ba si Mia na maglakad mag-isa, at siniguro ni Arisa na may nakuha si Balan na magic potion para mapabuti ang pakiramdam niya. Pagkatapos, iminungkahi ni Arisa na mayroon silang masarap na pagkain upang ipagdiwang ang paggaling ni Mia, kaya't ipinaalam ni Mia na hinahanap niya ang honey buns. Agad namang nagpakita ng interes ang ibang mga babae, na nagpasok kay Sato sa pag-iisip na marahil ay nakarating na sila kay Mia. Gayunpaman, inutusan niya sina Lulu at Liza na pumunta upang kumuha nito, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam tulad ng kanina, at muling nakita ang kwago na nakatitig sa kanya. Pagpasok niya sa gusali ni Noddy, nalaman niya mula kay Noddy na ang daga ay nasa paligid kaya't nagtungo siya upang kumpirmahin ito at nakita niya ang daga kasama si Bolanen. Ipinaliwanag ng daga na dinukot si Mia ng mga salamangkero mula sa kanyang nayon at ikinulong sa isang kulungan. Ngunit nakatakas siya at nagtago sa daga at sa kanyang mga kaibigan,
na nag-alok na dalhin siya kay Bolanen dahil isa rin siyang duwende tulad niya. Sa kasamaang palad, nagpapadala ang mga salamangkero ng mga langgam papunta sa lungsod, kaya nasira ang plano ng daga. Naisip ni Sato na maaaring alam ni Bolanen ang higit tungkol sa pagdukot, ngunit tumanggi siyang magtanong pa. Bigla nilang narinig ang mga tunog mula sa ibaba, at agad na bumaba si Bolanen kasama si Sato na sumusunod. Lumalabas na natakot lang ang mga babae sa paulit-ulit na kulog. Habang nagsisimula ng magreklamo tungkol sa sobrang lakas ng kulog, napansin ni Sato na nakatitig si Tama sa isang bagay, at nakita niya itong parang kwago mula kanina, biglang nagbago bilang isang salamangkero na may purple na mata. Habang nagtataka ang iba sa gulat sa wizard, nakilala ito ng daga bilang isang salamangkero matapos si Mia at agad nitong tinangka itong saktan. Gayunpaman, ginamit ng salamangkero ang psychic na mahika upang pigilan ang daga at ilihis ang atensyon ng iba. Nagsimula nang mag-isip si Sato kung ano ang maaari niyang gawin upang labanan ang mahika, nang makita niya si Arisa na sinusubukang pigilan ng salamangkero gamit din ang kanyang sariling psychic na mahika. Mabilis na pinaga niya ni Sato ang kanyang kasanayan laban sa takot at nagsagawa ng isang background check sa salamangkero. Napagtanto niya na ang pangalan ng salamangkero ay Zen at napag-alaman niyang siya yung lalaki mula sa dula na napanood niya sa pamilihan. Pinag-uusapan ni Zen ang kanyang interes na dalhin si Mia, ngunit pinipigilan siya ni Sato upang ipaalam na magiging imposibleng gawin iyon. Inis, nagsimula si Zen na maglabas ng isang laso na sumpa, ngunit iminungkahi ni Sato na ayusin nila ang problema nang hindi gumagamit ng karahasan at magalang na humihiling kay Zen na umalis. Tumanggi si Zen, kaya't nilakad ni Sato pasulong upang saktan si Zen ng suntok, ngunit biglang naging anino si Zen at hinawakan ang binti ni Sato gamit ang kanyang mga anino bilang mga latigo, dahilan upang mapako si Sato sa ere. Nang maunawaan niya na kayang kontrolin ni Zen ang mga anino, sinabi ni Sato kay Zen na pasalamatan niya ang kanyang mga bituin dahil sa kakayahan nitong kontrolin ang mga ito, dahil kung hindi ay nasa susunod siyang boss papunta sa kabilang buhay. Naiinis na nang maging isang ceiling fan si Sato dahil sa halimaw, pinaputok ni Arisa ang isang spell kay Zen, kaya't ibinunyag ni Zen ang kanyang mukha upang ipakita na sila ay nakikipaglaban sa isang patay na buhay. Pagkatapos ay sinubukan ni Zen na hulihin si Arisa gamit ang kanyang mga anino bilang mga letigo, ngunit pinaputukan siya ni Sato habang sumulong si Bolin upang ipagtanggol si Arisa. Nagkaroon ng pagkakataon si Sato upang makaalis mula sa mga anino ni Zen at putulin ito. Nagulat si Zen dahil tanging isang mahiwagang bagay lamang ang makakagawa noon, ngunit nanatiling diretso lang ang mukha ni Arisa bilang tugon. Habang ang natitirang mga babae ay nagtatago pa rin na parang mga takot na pusa, iniisip ni Arisa kung paano matatalo si Zen. Sinabihan ni Mia si Arisa na huwag mag-alala, ngunit tumanggi si Arisa at ipinaalam na nakikipaglaban lang siya dahil nais ni Sato siyang mapalaya mula sa anumang kaguluhan. Lumalapit din si Sato upang ituro ang kanyang baril kay Zen upang maistorbo siya matapos makita na nagsasagawa si Arisa ng isang kakaibang mahika. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, biglang sinabihan ni Arisa si Sato na umiwas habang nagsisimula siyang maglunsad ng isang makapangyarihang mahika papunta kay Zen. Sa kasamaang palad, umuupo si Zen habang mahina namang bumagsak si Arisa dahil sa epekto ng pagbato niya ng napakalakas na spell. Pagkatapos, sinabihan ni Zen si Sato na paalalahanan si Arisa na huwag nang subukan pang gumawa ng ganitong kalakas na gimmick laban sa kanya, bago siya bumalik sa kanyang higaan habang niyayakap si Mia. Agad namang inutusan ni Sato sina Lulu at Liza na alagaan ang mga nasugatan, nangakong babawiin si Mia. Pagkatapos noon, nag-teleport siya papunta sa isang ibang dimensyon at natagpuan ang sarili niya sa crib ni Zen. Nagulat, tinatanong ni Zen kung paano niya nalampasan ang hadlang dahil tanging isang tunay na bayani lamang ang makakarating sa kanyang higaan. Ngunit hindi pinapansin ni Sato ang kanyang tanong at agad na pumunta upang kunin si Mia, kaya't inis na pinapalayas ni Zen siya palabas ng kanyang higaan sa pamamagitan ng isang sulyap lang. Nalilito kung ano ang nangyayari, nakatitig si Sato sa isang dambuhalang puno sa harap niya at iniisip na maaaring isang palaisipan nito na nais ipasagat ni Zen sa kanya. Sinusuri niya ang kanyang mapa upang tiyakin na nakulong si Mia sa loob ng puno, at agad siyang tumakbo patungo rito nang may determinasyon hanggang marating niya ang isang templo na orihinal na para sa mga duwende. Sa loob ng templo,
Pinipigilan niya ang anumang halimaw na dumarating sa kanyang daan at nagpapatuloy sa paglakad hanggang marating niya ang isang mahiwagang gubat kung saan nakakita siya ng isang hubad na duwende na nagngangalang Dryad. Nang makita siya nito, nakaramdam si Sato ng ginhawa dahil nararamdaman niyang ang pagkatalo kay Dryad ay magbubukas ng isang shortcut para makalayo siya kung susundin niya ang Loika sa laro. Sa halip na makipaglaban, sinuri ni Dryad si Sato at napansin niyang madali siyang matalo kaya inalok nitong maging kanyang babae. Agad namang tumanggi si Sato dahil hindi siya basta-basta makikipag-ugnayan sa isang duwende na kakilala lang niya. Kaya hinawakan ni Dryad siya upang halikan ito bilang paraan upang tumaas ang kanyang magic points dahil paubos na ito. Pagkatapos ng halik, nagtatakda siya sa isip na kalimutan na nangyari ang halik habang binubuksan ni Dryad ang isang silid kung saan nakikita niya ang isang lumang tala mula sa isang duwende na nagsusulat tungkol sa kung paano niya ginawa ang crib para sa mga duwende na nagnanais makahanap ng lakas upang malampasan ang anumang panganib dahil naniniwala siyang nananatili pa rin ang mga duwende. Upang manguna sa lahi ng mundo balang araw, nang makita niya ang pangalan ng manunulat, napagtanto ni Sato na sina Mia at Bol-inan ay mga inapo ng manunulat at nagtatanong kung nais ni Zen dalhin si Mia sa crib dahil dito. Pagkatapos ay bumalik siya kay Dryad upang magtanong kung mayroong portal na maaaring magdala sa kanya sa ibang silid, kaya't itinuro ni Dryad ang isang fairy ring na maaari niyang pagtapakhan at lumikha ng isang spell upang dalhin siya sa ibang silid. Bilang resulta ng spell, natagpuan niya ang kanyang sarili nasa harap ng tatlong magkakatulad, mabibigat, gatas na sisiw na nakatitig sa kanya. Sinasabi ng mga sisiw sa kanya na maghintay at maghanda na para sa kanilang laban habang ginagamit niya ang pagkakataon upang magsagawa ng background check sa kanila. Nang makita niyang mga humangkuli sila, nagsimula siyang magtaka kung bakit parang nagkakaroon sila ng kompetisyon para sa third place na parang iisa lang ang utak nila, samantalang kilala ang lahi nila sa katalinuhan. Pinutol ng mga ito ang kanyang iniisip nang ituro nila ang espada sa kanya bilang paanyaya sa susunod na antas ng palaisipan. Isa sa kanila ay nagpatuloy na mag-ingay tungkol sa kailangang talunin niya ang tagapagbantay sa kanilang silid upang makausad, ngunit sana ay tumigil na siya dahil nagsisimula ng mainis siya sa nakakainis nitong boses. Ipinakikilala ng sisiw siya kay Gollum, ang tagapagbantay na kanyang haharapin, at habang nilalakad ni Gollum papunta sa kanya, pinaputukan niya ito gamit ang kanyang sandata. Isa sa mga sisiw ay nagpasya na akuin ang responsibilidad sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya, ngunit nakaiwas siya sa atake at napaatras ito. Pagkatapos nyon, pumasok siya sa isang panibagong mahiwagang gubat na kahawig ng dryads, ngunit napansin niya na halos matuyo na ang elf dito. Mabilis niyang ibinuhos ang tubig sa kanya, ngunit biglang kinuha ng elf mula sa kanyang kamay ang pouch upang inumin ito mismo. Sa proseso ng pag-inom, siya ay nagiging malusog, at natutunan niya na pareho silang may alaala kay Dryad dahil sa kanilang banal na ugnayan bilang mga espiritu. Pagkatapos, humiling siya na dalhin siya nito sa ibang silid, at pumayag ito. Di nagtagal, natagpuan niya ang sarili sa isang daanan at tinanggal ang mga insekto na kanyang nakikita habang naglalakad hanggang makarating siya sa bahay ni Zen. Sa bahay ni Zen, humiling siyang ipasa si Mia sa kanya. Ngunit tumanggi si Zen na pakawalan ito at hinamon siya sa isang laban, nangakong bibigyan siya ng isang banal na espada kung mananalo siya. Pagkatapos, tinawag ni Zen ang maraming humangkuli upang alisin siya bago tumakas kasama si Mia. Tinawag ni Sato ang kanyang sibat upang makipaglaban sa mga humangkuli at pinuksa sila ng tuloy-tuloy. Bagamat nasa kanyang panig si Sato, tumangging sumuko ang mga humangkuli dahil na brainwash sila ni Zen na laging ipaglaban ang kanyang dangal hanggang sa kanilang huling hininga. Gayunpaman, napuksa ni Sato sila, at ang huling babae ay nananawagan sa kanya na tuparin ang nais ni Zen bago siya pumanaw. Pagkatapos nyon, nilakad niya patungo kay Zen, na ipinasa sa kanya ang banal na espada bilang gantimpala sa pagkatalo niya sa mga humangkuli. Tinanong niya si Zen kung ano talaga ang hinahanap niya, at ipinaalam ni Zen na naghahanap siya ng isang bayani na magpapahinto sa kanyang malungkot na buhay. Ibinunyag ni Zen kung paano siya muling isinilang sa isang kagalang-galang na pamilya matapos ang isang masamang unang buhay, ngunit nagbago lahat ng isang may kagalang-galang na tao na nahulog ang loob sa kanyang asawa ay ikinulong siya at pinatay. Mas lalong naging masama ang sitwasyon nang ipakita ng Diyos sa kanya ang isang panaginip kung paano brutal na kinuha mula sa kanilang lahat, kabilang ang kanyang asawa, ang kanilang mga miyembro ng pamilya. Nabulabog ng galit, ginawa niyang libingan ang mga labi ng kanyang asawa.
Pagkatapos, nananawagan si Zen kay Satu na gamitin ang espada kasama niya upang saktan siya. Alalahanin ang sinabi ng huling homunculus na kanyang pinatay, tinawag niya ang espada at ginamit ito upang saktan si Zen, dahilan upang mawala ng masaya si Zen, iniwan ang kanyang singsing sa kasal sa proseso. Pagkatapos nyon, inihayag ng built-in na sistema ni Zen na pumasok ito sa mode ng self-destruct at pinayuhan siyang lumabas agad. Mabilis siyang tumakbo sa tabi ni Mia, binibigyan siya ng isang potion upang gisingin mula sa kanyang pagkakalugmok, at sinisiguro siyang ligtas siya. Tinanong niya kung maaari nitong i-shutdown ang self-destruct sequence ng Crib, ngunit nadiskubre niyang wala itong ideya kung paano ito gagawin. Determinado na mailigtas ang lahat sa loob ng Crib, dinala niya si Mia sa lugar kung saan natalo ang mga humangkuli at pinakiusapan siyang tumakas kasama nila dahil may isa pa siyang kailangang iligtas. Sumunod si Mia, at agad niyang tinungo ang mga humangkuli na kanyang napaatras kanina habang nagsisimula ng bumagsak ang buong Crib. Matapos siyang makuha, siya ay nagmadaling pumunta kay Dryad at humingi ng tulong kung paano makatakas mula sa puno. Tinanong ni Dryad na i-level up ang kanyang magic point, kaya binigyan niya ito ng halik at dinala sila sa ibabaw. Sa ibabaw, sinabi ni Dryad na iwan siya dahil siya ay kabilang sa kagubatan, kaya nagpapasalamat siya sa kanya at nakatakas kasama ang mga humangkuli. Sa daan, dumaan siya sa tabi ng dagat, gamit ang kanyang mga sunog na putok upang pigilan ang alon na dulot ng maalat na tubig mula sa bumagsak na higuan ni Zen mula sa maikop sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang kabilang panig, kung saan pinanood niya ang buong pagbagsak ng silid ni Zen. Makalipas ang ilang oras, nakipagkita si Satu sa mga babae, na niyayakap siya ng mahigpit dahil inakala nilang nawala na siya. Nakita niyang napaluha si Arisa, naalala niya ang sinabi ni Zen bago ito nawala tungkol sa kung paano niya kailangang pigilan si Arisa mula sa paggamit ng kanyang makapangyarihang spell upang hindi ito makaranas ng kaparehong kapalaran kay Zen. Ngunit, walang malay si Arisa at sinabing huwag mag-alala si Satu at huwag gagawin ang anumang mapanganib muli, at humingi siya ng paumanhin bilang tugon. Lahat ng mga babae ay nagsimulang umiyak, dahilan upang siya ay makaramdam ng ginhawa na tunay ngang mahal siya ng mga ito. Saglit pagkatapos, nagpapasalamat si Mia sa kanya sa pagliligtas sa kanya at binibigyan siya ng pinakamataas na pasasalamat na maaari niyang matanggap. Makalipas ang ilang oras, nagpapasalamat din ang mga humangkuli sa kanya dahil pinanatili niya ang kanilang buhay. Ipinapalam niya sa kanila na pumanaw na si Zen at ibinibigay niya ang mga singsing na iniwan ni Zen. Pagkatapos ay nagpasya silang paglilingkuran siya bilang kanilang bagong Panginoon, ngunit ang narinig nito ay ikinainis ni Arisa dahil ayaw niyang magbahagi. Sinabi ng isa sa mga humangkuli kay Satu na kailangan muna nilang pumunta sa libingan ng asawa ni Zen upang ihatid ang singsing ng kasal. Ngunit iginiit ng mga humangkuli na may isa sa kanila na kailangang manatili, kaya nagpasya silang maglaro ng bato, papel, at gunting upang matukoy kung sino ang mananatili. Makalipas ang isang habang, isang sa kanila ang lumapit upang ipakilala ang sarili kay Satu bilang yung magpapahinga muna. Tinatanggap ni Satu siya at pinangalanan siyang Nana dahil wala siyang pangalan, habang si Arisa ay patuloy na nagngingit-ngit sa galit. Sama-sama silang lahat ay bumalik sa lungsod. Sa lungsod, nagsinungaling si Satu kay Ayona tungkol sa tunay na nangyari kay Zen. Nang pumasok si Zen upang tingnan kung ayos lang si Satu, nang makita siya ng personal, nagsimula siyang umiyak ng malakas dahil nakaririnig siya ng mga bali-balitang nakakabaliw tungkol sa pagkawala niya. Pagkatapos niyang mapakalma, humingi siya ng tawad sa pag-iyak, ngunit ipinaalam ni Satu na karapatan niya ang kanyang mga damdamin. Pagkatapos ay inabot niya ang isang pares ng hakaw na nakuha niya mula sa kanilang huling pagbisita sa palengke, at nang makilala niya ito, nagpapasalamat siya sa kanyang kabaitan. Ipinaalam din niya na dadalhin niya si Mia pabalik sa kanilang baryo, ngunit naisip nito na parabang sinasabi nitong aalis na siya mula sa lungsod. Mabilis niyang panyanatag ito at nangakong babalik siya, at nangakong maghahanap siya ng mga mainit na balita habang nasa biyahe. Nagsusumpa rin siya ng maliit na daliri sa kanya upang ipakita ang kanyang kaseryosohan. Kinabukasan, umalis si Satu kasama ang mga babae upang ibalik si Mia sa kanyang nayon habang nagpapahatid naman ang kanilang mga kaibigan sa kanila para sa darating na paglalakbay. Sa daan, biglang tumakbo si Zena papunta sa kanila kasama ang kanyang kabayo dahil may sasabihin siya kay Satu. Pagkatapos makuha ang atensyon nito,
Sinasabi niya na pumayag na ang kanyang kapatid na hayaan siyang gawin ang kanyang nais kapag naging pinuno siya ng pamilya pagsapit ng Tagsibol, kaya nangangako siyang sasama sa kanya pagsapit ng Tagsibol. Pagkatapos, paalam niya sa kanya matapos ang kanilang pag-uusap na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha, ngunit sinabihan siya ni Arisa na maging masaya dahil makakasama niya siya at ang iba pang mga babae. Makalipas ang ilang oras, nagpasya si Sato at ang mga babae na magpahinga muna para sa tanghalian. Habang kumakain sila, napansin ni Sato na mapili si Mia sa pagkain at tinanong kung bakit, hanggang sa malaman niya na ipinagbabawal kay Mia ang kumain ng karne bilang isang duwende. Pagkatapos nilang kumain, nakita ni Sato si Liza na gumagawa ng mga pancake at tinanong kung bakit, dahil kakapaghuli lang nila ng pagkain, at sumagot si Liza na ginagawa lang niya ito bilang merienda na maaari nilang kainin habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Inaalok ni Arisa na itago ang mga pancake sa mahiwagang kahon sa kanyang setup, at habang tinitingnan ni Sato ang kahon, naiisip niya kung mayroon din ba siyang ganoong function sa kanyang setup. Saglit pagkatapos, ibinabalik nila ang kanilang mga lalagyan ng pagkain sa karwahe at pinapakain ang mga kabayo para sa nalalapit na biyahe. Habang nagpapatuloy silang magtrabaho, nakatitig si Sato kay Mia at napapansin niyang mas mukhang maganda siya kumpara noong siya ay dinukot. Di nagtagal ay pinutol ni Arisa ang kanyang pag-iisip upang imungkahi na ayusin nila ang straw cushion sa karwahe dahil nakakakiliti ito para kay Arisa at pumayag si Sato na tumulong sa kanya. Nang magpahinga na silang lahat upang magtrabaho sa mga unan, nagsimula si Arisa na magbigay ng mga tagubilin kung paano nila ito gagawin. Ngunit nagulat siya nang makita na siya pala ay isang propesyonal sa pananahi. Pagkatapos nyon, gumawa siya ng mga manika para sa lahat ng babae bago tuluyang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras, huminto sila para sa isa pang pahinga mula sa paglalakbay at ginamit niya ang pagkakataon upang turuan sina Tama at Pochi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang gawain na suriin ang paligid. Sumunod naman ang mga babae, ngunit sinundan sila ni Arisa dahil nais din niyang makisali sa kasiyahan. Agad niyang sinabihan silang mag-ingat, ngunit naputol siya nang si Mia ay magpatugtog ng isang melody gamit ang dahon. Humanga siya sa kanyang galing, kaya lumapit siya rito upang pasiglahin siya, na nagdulot ng pamumula sa kanyang mukha. Di nagtagal, umupo sina Sato at ang iba pang mga babae kasama si Mia upang matutunan kung paano gumawa ng tunog gamit ang dahon. Sinubukan ni Sato ngunit nabigo ng husto, dahilan upang tignan siya ng mga babae ng may awa. Tumangging mapilit na mailagay sa ganoong posisyon, mabilis niyang pinahusay ang kanyang kakayahan sa musika at tumugtog ng isang magandang awitin. Sa kasamaang palad, lumapit si Arisa sa kanila noong mga sandaling iyon upang tanungin kung bakit parang ayaw ni Sato sa musika. Kinuha rin ni Mia ang dahon mula sa kanya, kaya't nabigo siya. Ngunit hinikayat siya ni Lulo na magprakti upang maging perpekto. Pagkatapos noon, dinala ni Arisa si Sato sa isang bundok kung saan ipinakita niya ang isang bumagsak na bato na nagmumungkahi na dati ay isang dambana ang lugar. Nagsimula nang maramdaman ni Sato na nandoon na siya dati, at biglang bumahas sa kanyang isipan ang isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang alaala ay nagpasya sa kanya na ang bato na Tori ay nasa malapit noon sa bahay ng kanyang lolo. Tinawag siya ni Arisa mula sa kanyang pag-iisip at inakusahan siyang nagbubulakbol sa isang mahalagang sandali tulad niyon. Ngunit hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang pag-iisip tungkol sa alaala. Napagtanto niya na ang mga bato na Toray sa kanyang nakaraan ay pula at iba sa kasalukuyan, kaya maaaring bahagi ito ng laro. Pagkatapos ay siniyasat niya ang paligid at nakita na ang mga bato na Toray ay nagdadala sa isang pinto ng paglalakbay. Ngunit hindi niya ito pinansin at bumalik upang makasama ang iba sa kanilang paglalakbay. Pagbalik, masaya si Pochi na ipinapakita ang biktima niyang nahuli habang mangangaso, at inalok ni Liza na lutuin ito. Binigyan siya ni Sato ng pahintulot ngunit si Tama naman ay bumalik kasama ang sarili nitong biktima. Kinokolekta ni Arisa ang biktima mula kay Tama upang gawing pagkain ito, ngunit sinabihan siya ni Sato na mag-ingat dahil ang biktima ay isang sanggol na halimaw. Sa kasamaang palad, nakatakas ang biktima mula sa kanyang kamay at tumakbo para sa sariling buhay upang maiwasan maging hapunan, kaya't nalungkot si Tama. Mabilis na humingi ng paumanhin si Arisa kay Tama dahil sa hindi pagiging maingat sa biktima, habang humihingi naman si Tama ng tawad kay Sato dahil sa kanyang pagkukulang. Tiniyak ni Sato na ayos lang yun basta't ligtas siya,
Ngunit tumanggi siyang sumuko at nangakong makakakuha siya ng mas malaking biktima sa susunod. Makalipas ang ilang sandali, humihinto sila upang kumain ng pancake na ginawa ni Liza kanina, ngunit nag-alala si Sato nang makita niyang nahihirapan si Mia na makakain nito. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, at ginamit ni Sato ang pagkakataon upang suriin ang kanyang imbentaryo at magpasya sa isang aklat na naglalaman ng lahat ng kailangang malaman tungkol sa mahika. Inaasikaso niya ang konsepto ng mahika hanggang sa mapagtanto niya na habang ginagawa ito ay napisil niya ang mga melon ni Nana. Galit na inalis ni Arisa ang kanyang kamay, habang pinapayuhan siya ni Mia na panatilihin ang kanyang mga formal na paraan sa malayo sa grupo. Agad na humingi ng paumanhin si Sato, sinasabi na siya ay masyadong naengganyo sa aklat ng mga mahika na kanyang binabasa. Nagtataka si Arisa kung siya ay isang mananaliksik ng mga mahika, kaya't ipinaalam niya na sinusubukan lang niyang makita kung makakagawa siya ng mga bagong mahika na maaaring gamitin. Biglang napansin niya ang ilang daga sa likod nilang karwahe, at naalala niya ang taong daga na nagsabi sa kanya matapos ang kwento ni Zen na maghahanap siya ng kanyang mga kaibigan. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang karwahe na ihinto ito, at nakipag-usap siya sa driver ng kabilang karwahe. Ang mga daga, na sa simula ay papunta na sanang ibebenta bilang alipin, ay agad ding lumabas upang salubungin si Mia, habang si Sato ay nagpasya na magkampo muna ngayong gabi dahil papalubog na ang araw. Pagkatapos, nagpapasalamat ang lalaking daga sa kanya sa pagliligtas nila at ipinaalam na hindi sila makakasama dahil may kailangang gawin, kaya siniguro niya na ayos lang ito. Bandang huli ng gabi, natutulog ang mga babae sa tolde nilang itinayo matapos ang nakakapagod na araw, habang ginagamit ni Sato ang katahimikan upang suriin ang kanyang mga tampok sa imbakan at kung paano niya ito magagamit. Kinabukasan, nag-almusal ang mga babae na inihanda ni Sato, at maging si Mia ay natuwa sa pagkain. Pagkatapos ng almusal, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, ngunit pinigil sila ng lalaking daga at ng kanyang mga kaibigan. Pinapasalamatan siya ng lalaking daga sa muli niyang pagsagip sa kanila at ipinakita niya ang sementeryo ng mga daga na namatay habang inaalagaan si Mia. Nagbibigay si Mia ng huling paggalang sa mga pumanaw na daga habang pinapanood siya ng iba mula sa malayo. Bandang gabi, umorder si Sato ng pagkain sa isang restaurant. Nakikita niya ang ibang mga customer na nagtatalo tungkol sa palagay nila ay panloloko sa kanilang order, kaya pinapakalma niya sila. Nag-aalok na babayaran ang lahat ng kanilang pagkain. Nang matapos siya kumain at magpasya ng umalis, isang kawani ang huminto sa kanya at dinala siya pataas para makipagkita sa isang babae bilang panghimagas kapalit ng malamig na pera. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay kasama ang mga babae kinabukasan ng umaga, sinimulan ni Arisa siyang akusahan na isang manloloko matapos marinig ang kanyang nakaraang gabi ng pagtitipon. Saglit pagkatapos nito, huminto sila harap ng isang magnanakaw na nagngangalang Dawson, na nananakot sa isang mahirap na mag-asawa. Pagkatapos, tinitigan ni Dawson sila na parang may hindi nasabi ngunit may hindi pagkakaunawaan bago siya umalis ng mabilis. Nagtataka si Sato kung ano ang problema ng lalaki, at pinaalalahanan siya ni Liza na nakipag-ugnayan na sila sa kanya noon nang subukan itong nakawin ng ant score na kanilang nakuha noong panahon ng laban ng mga langgam sa lungsod. Pagkatapos ay pumunta si Sato upang tingnan ang mag-asawa at binigyan sila ng isang mahiwagang potion upang gamutin ang sugat ng asawa. Nang bumalik siya sa karwahe, sinabihan siya ni Arisa na kailangan niyang bawasan ang kanyang pagiging mister. Mga kabutihang loob na gawa, dahil maaari rin nilang kailanganin ang mga potion. Nakikita ni Sato ang punto sa kanyang sinasabi, kaya tiningnan niya ang kanyang tampok na imbakan upang tingnan kung makakagawa siya ng mga mahikal na potion mula sa simula. Saglit na lumipas, huminto siya upang ihanda ang mga ito habang sinusunod ang mga tagubilin mula sa isang manual sa kanyang tampok na setup. Nang marating niya ang huling yugto ng paggawa, napagtanto niyang mauubusan siya ng ilang materyales, kaya't sinilip niya ang paligid para sa isang malapit na bayan kung saan maaari siyang makakuha ng mga materyales at nag-iisip ng mabuti upang bisitahin ito kinabukasan. Kinabukasan, sinuri ni Sato ang mapa sa lugar at napagtanto niyang maraming bakanteng bahagi, kaya't nag-iisip siya na tingnan ang mga iyon upang malaman kung may banta. Pagdating sa Karatig Bayan, sina Liza at siya ay humingi ng direksyon papunta sa tindahan ng mahika. Nang marating nila ang tindahan, nadiskubre nila ang isang mainitin ang ulo na lalaking palabas ng tindahan na may kasamang alipin na nagdadala ng mga kalakal, at nagtaka sila kung ano ang problema nito.
Pagpasok nila sa tindahan, nakatagpo nila si Len Maris, ang tagapag-alaga ng tindahan. Pagkatapos marinig ang kanilang hiling, ipinaalam niya sa kanila na ang nakaraang customer ay nabili na ang lahat ng mga stock na available at hindi siya makatanggi na ibenta ito dahil hawak niya ang selyo na nag-uugnay sa kanya upang ibenta ito sa lalaki. Sa labas ng tindahan, sinabihan ni Sato si Liza na sumama na sa iba dahil nais niyang maglakad mag-isa sa isang lugar, at tumango si Liza bilang tugon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa magic shop suot ang casual na damit bilang isang mainitin ng ulo, upang mag-order, at walang malay na binili ni Len Maris ang mga ito para sa kanya. Akala niya ay yung orihinal na lalaki. Sa kanyang pag-uwi, inilalagay niya ang mga bagay sa kanyang storage habang naghihintay ng tamang oras para gamitin ito, at nagpatuloy siyang maglakad sa kagubatan hanggang maramdaman niyang may kakaibang pakiramdam na parang nakatawid siya ng isang hangganan. Sinusuri niya ang paligid at napagtanto na nasa kagubatan siya ng mga ilusyon. Bigla, isang maliit na sisiw na nagngangalang Ini ang utusan ang kanyang mga kawal na umatake sa kanya, at habang umiwas siya sa kanilang mga atake, humihingi siya ng paumanhin sa paglabag sa kanilang teritoryo. Gayunpaman, bumato si Ini ng isang mahika sa kanya, at nang maiwasan niya ito, sumigaw siya ng inis. Sinubukan ni Sato na pakalmayan siya, ngunit isang dambuhalang ibon ang damapo sa ibabaw niya. Nakatitig si Sato nang may pagkabigla ng isang mangkukulam ang lumabas mula sa ibon at lumapit sa kanya upang tanggapin siya sa kagubatan, ipinakikilala ang sarili bilang mangkukulam na nagbabantay sa kagubatan. Pagkatapos nyon, dinala siya nito sa kanyang apartment at tinawag siyang isang tagapagpadala ng balanan. Nagtataka si Sato kung ito ay dahil sa kampanang nakuha niya mula sa lalaking daga at agad na nilinaw na hindi siya isang tagapagpadala. Sa pagkakataong yun, pumasok si Ini, na siyang apprentice ng mangkukulam, upang humingi ng paumanhin kay Sato, at siniguro ni Sato na ayos lang ito. Pagkatapos ay nalaman niya na gumagawa at naghahatid sila ng mga mahiwagang elixir sa count ng bayan, kaya agad siyang nagpahayag ng interes na matuto mula sa kanila, at nangako ang mangkukulam na tuturuan siya. Makalipas ang ilang oras, paalam ni Sato sa mangkukulam, at naglapat ito ng isang kidlat na spell upang matulungan siyang hindi na muling maliga, kaya nagpapasalamat siya rito at sinundan ang daan. Nang sa huli ay nakabalik siya sa mga babae, galit na indemanding ni Arisa kung bakit palagi siyang mahilig maglakad-lakad parang isang walang pakundangang patay na nakakalimot sa dangal. Kinabukasan, nakipagkita si Sato sa isang tagagawa ng paso na makakatulong sa kanya upang makagawa ng mga lalagyan para sa kanyang mga mahiwagang elixir. Gayunpaman, ipinaliwanag ng Potter na maraming regulasyon sa kanilang bayan ang nagbabawal sa kanya na gawin yon. Ngunit kung hindi siya tutol, maaari siyang pumunta sa kanyang workshop upang matuto ng paghuhulma ng luwad. Bago siya makasagot, narinig niya ang isang lalaki na nagsasabi sa kanyang kaibigan tungkol sa kanyang plano na magtatag ng sarili niyang teritoryo sa lugar, habang si Arisa, Mia, at Nana ay lumalapit upang ipaalam na tapos na ang kanilang paglalaro, kaya kailangan niyang sumunod sa kanila pauwi. Kinabukasan ng umaga, sinamahan siya ng mga babae papunta sa workshop ng Potter, hanggang mapalingon siya nang makita ang kanyang mapa na nagpapakita na hinahabol si Ina. Sinabi niya sa mga babae na may isang tao siyang kilala na nasa panganib bago tumakbo palayo, at sinundan siya ng mga babae. Pagdating kay Ina, napansin ni Sato na hinahabol ng mga masasamang loob ang mga potion na dapat niyang ihatid sa count, kaya't sinabihan niya si Ina na magpatuloy habang nilalabanan niya ang mga kalaban. Sumunod si Ina, ngunit di naglaon ay nabangga siya sa ilang gubat habang binubuhat dahil sa lakas ng pagtulak niya para tumakbo. Agad na tumakbo si Sato upang tingnan siya at nakita niyang karamihan sa mga potion ay nasira. Matapos bilangin ang natitirang mga potion, napagtanto niya na tanging 120 lamang ang natira mula sa 300. Pagkatapos, pinakiusapan niya si Ina na umiiyak na hayaan munang ihatid nila ang mga potion na buhay pa sa count muna. Pagdating sa opisina ng count, pinapayagan ni Birkins, ang count, na tatanggapin lamang nila ang 300 potion. Napansin ni Sato na si Dosen ang ikalawang komandante ni Birkins, at napagtanto niyang magiging mas mahirap ito kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, humiling si Sato ng mas maraming oras upang mapalitan ang nawalang mga potion, nangakong may hahatid ito sa pagtatapos ng araw, ngunit tumanggi si Birkins dahil nais lamang niya ang mga potion ng mangkukulam. Agad naramdaman ni Sato na nais ni Birkins na mabaigo ang plano,
at sa huli ay nakilala niya ang boses nito bilang yung lalaki na narinig niya habang nakikipag-usap siya sa Potter. Nagtataka si Sato kung balak ni Perkins na alisin ang kagubatan ng mga ilusyon upang makamit ang kanyang plano, kaya't pinahusay niya ang kanyang kakayahan sa pakikipag-usap upang mapigilan siya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Perkins na walang bahagi ng kasunduan na ginawa niya sa mangkukulam ang nagsasabi na kailangan niyang tanggapin lamang ang kasunduan nito, kaya binigyan siya ni Perkins ng pahintulot na ihatid ang kanyang mga potion, na sinasabi na dapat ay kasing ganda ng sa mangkukulam. Pagkatapos ng pagtitipon, nagkita-kita ang natitirang mga babae kay Sato, dala-dala ang mga sangkap na gagamitin sa paggawa ng potion, ngunit ikinalulungkot ni ENE na nagsasabi na imposibleng maabot nila ang takdang oras dahil walang magagamit na mga botelya. Pagkatapos nito, binibisita nila ang Potter, na labis na nagalit nang marinig ang bilang ng mga lalagyan na kailangan nila bago matapos ang araw. Tiniyak ni Sato sa kanya na kailangan lang nila ang kanyang workshop at papatayin siya para makipagtulungan, kaya binigyan niya sila ng pahintulot, naniniwala na may makatwirang dahilan sila. Pumayag din siyang tumulong sa kanila, at nagpapasalamat si Sato. Nang magsimula silang magtrabaho, nagsimula ng magreklamo ang mga babae tungkol sa kahirapan ng paggawa ng isang lalagyan mula sa luwad, habang abala si Sato sa paghuhulma ng luwad upang maging perpektong mga lalagyan. Gayunpaman, ipinaalam ng Potter na kailangan nilang maghintay ng 5 araw upang tuluyang matuyo ng maayos ang mga lalagyan bago magpatuloy sa susunod na hakbang. Agad na nag-isip si Sato ng pinakamabilis na paraan upang matuyo ang mga lalagyan. Pagkatapos niyang mag-isip, pinayagan niya si Mia na gamitin ang kanyang mahika upang mapatuyo ang mga lalagyan, at naging sobrang perpekto nito hanggang sa mapasigaw ang Potter ng papuri kay Mia. Pagkatapos, inanunsyo ng Potter na siya ay lilipat na sa susunod na hakbang at hinikayat niya ang iba na ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Lahat sila ay nagpatuloy sa pagtatrabaho ng ilang oras hanggang sa maghintay na ang mga tapos ng botelya sa oven na lumamig. Sa sandaling yun, sina Dosen at ang kanyang mga tauhan ay lumapit sa kanila upang akusahan silang ilegal na paggawa ng mga botelya ng potion. Nagsisinungaling ang Potter na siya ay nag-aaral lamang ng pottery, ngunit tumanggi silang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan at sinira nila ang kanyang oven. Saglit pagkatapos, malungkot na tinitigan ni Arisa ang mga sirang botelya, habang si Dosen at ang kanyang mga tauhan ay umalis ng tagumpay. Ipinaalam ng Potter kay Sato na wala na siyang magagawa pa, ngunit humingi lang si Sato ng paumanhin dahil sa nasirang pugon niya. Pagkatapos nyon, lumingon siya kay ina at sinabing kailangan niya ang ibong palagi nitong dala upang magpadala ng mensahe sa mangkakula. Saglit pagkatapos, binuksan ni Sato kay Arisa na peke lamang ang mga basyo na nasira, at ang mga totoong nasa kanyang imbakan. Kasunod nito, pumunta sila upang sabihin sa iba ang balita, at natuwa silang hindi nasayang ang kanilang pagsisikap. Sa opisina ni Perkins, ipinakita ni Sato kay Perkins ang isang delivery note na pipirmahan niya, na ikinagulat niya dahil akala niya wala silang ihahatid. Pagkatapos, kinumpirma ng guard ni Perkins na naihatid na nila ang lahat ng 300 potion, at inis na si Dosen ay nagtatanong kung paano nila nagawa iyon. Inosenteng sinabi ni Sato sa kanya na huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagkakaibigan at sipag, ngunit mas lalo pang nainis si Dosen at nagngangalit ang mga ngipin. Tinitigan ni Perkins ng mabuti si Sato bago pumunta sa tapat ng kanyang bintana dahil ayaw niyang pirmahan ang note. Bigla namang dumating si Kahano, ang bilanggo, at nag-alok na pirmahan ang sulat. Lumalabas na nakuha ng mangkukulam ang mensahe ni Sato, at agad siyang nagtungo sa bayan upang sabihin kay Kahano tungkol sa kasakiman ni Perkins. Ipinahayag ni Kahano ang kanyang pagkadismaya kay Perkins at agad siyang tinanggalan ng titulo. Sa halip na magpakita ng pagsisisi, binato ni Perkins si Kahano ng kanyang mahika, ngunit napigilan niya ito at tinawanan si Perkins dahil inisip niyang isang maliit na mahika lang ay makakaapekto sa kanya. Kahano ay humawak ng kanyang espada upang hiwain si Perkins, ngunit nauna si Sato at tinulak siya palayo. Ipinaliwanag ni Sato na ayaw niyang makita ng mga babae ang ganitong karahasan, at sumang-ayon si Kahano sa kanyang punto. Kinabukasan, nagpapasalamat ang mang-uukit sa kay Sato at sa mga babae dahil nakakuha sila ng bagong hurno mula kay Kahano. Nagpasalamat din ang mangkukulam kay Sato sa pagtulong niya, at binigyan siya ni ina ng isang mahiwagang parol bilang pasasalamat. Pagkatapos nito, nagpaalam siya at ang mga babae sa kanila at umalis sa bayan.
Kinabukasan, hinubera ni Nana si Sato habang inaantok pa siya at inalok niya ang kanyang katawan. Bigla namang pinara ni Arisa sila upang batiin si Sato, ngunit nawala siya nang makita niyang sinusubukan ni Nana gampanan ang kanyang papel. Agad siyang pumagitna sa kanila, ngunit nalaman niyang nagkakaroon lang ng sira si Nana at ginagamit niya ang kanyang mga kasanayan, kaya kailangan niyang may isang taong maglalagay ng kamay malapit sa kanyang puso upang payagan ang daloy ng mahika. Mabilis na pinigil ni Mia at iminumungkahi na hawakan na lang niya ang likod niya, at kinumpirma ni Arisa na may katwiran ng dahilan dahil kailangan lang niyang haplusan malapit sa kanyang puso. Sumunod si Sato, at nagsimula namang magtunog si Nana na parang may hawak na malaking sausage, na lalo pang nagpapataas ng inggit ni Arisa. Samantala, nagmamadali si Zina upang sabihin sa kanyang mga kaibigan na may ipinadala sa kanya si Sato ng isang liham at binasa ito sa kanila. Pag-uwi niya sa bahay kinabukasan ng gabi, muling binasa niya ang liham at mas lalo pa siyang nakaramdam ng pangungulila sa kanya. Kung napanood mo ang recap na ito ng anime at nakarating hanggang dulo, ipaalam sa amin sa mga komento kung kakayanin mong mabuhay ng isang linggo sa isang parallel na mundo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming recap tulad nito.